Chapter 5. Ang mga sumunod na araw ay inubos niya sa pangangalap ng mga impormasyon ukol sa pagkakautang ni Dory. Ngunit hindi niya nakakaligtaang tawagan si Brenton. She would call when he least expected it. Para nang sa ganun ay nasosorpresa to. Hindi dadalawang beses niya itong nahuli sa magandang mood. He even joked about them. Sana, dalawa ang puso ko. Awit nito pagkatapos ay tumawa ng malakas. Napagod na siguro sa kakaisip tungkol sa kanilang dalawa ni Dory. Minabuting daanin na lamang sa biro ang lahat. Hindi na rin siya nito pinagsasabihan na wag nang tatawag. In fact, he sounded like he was indeed expecting her. At umaapaw ang pag-asa sa puso ni Natty. Sa pagdaan ng mga araw ay lalong napapamahal sa kanya si Brenton. Wala nang sandali ni hindi niya to naiisip. Kung dalawa man ang puso mo, Brenton, pareho kong aangkinin. Tugon naman niya. Selfish brat? Anito, and she could feel that he was flattered. Bawat araw ay binibilugan niya ang petsa sa kalendaryo. She was filled with anticipation. Naroon din ng kaba, ngunit tsak na niyang magtatagumpay siya. You're what? Bulalas ni Governor de Alba nang isang gabi ay puntahan niya to sa study room nito. Seryoso siyang naupo sa harap ng malapad na desk nito. I'm pregnant, Papa. Kinumpirma sa akin ni Doktora Perez kaninang umaga. Aniya, of course it wasn't true. Katatapos lamang ng period niya, ngunit importanteng mapaniwala niya ang kanyang ama. Nalalaki ang mga mata ng gobernador. But, sinong ama? Wala ka namang boyfriend. Papa, of course I have a boyfriend. What do you think? It is Immaculate Conception? Brandon Alejandro is the father. Lalo nang lumuwa ang mga mata ng kanyang papa. Si Brandon? Sigurado ka ba? Ikakasal ng lalaking yun. Sigaw nito. Ikakasal siya sa akin, Papa. Please call him and tell him you want to talk to him. Aniya. Pero, why? Bakit si Brandon pa? Iha, malaki iskandalo to. Maapektuhan pa ang pangalan niya. Mas masisira ang pangalan niya kung hindi niya ako pananagutan, hindi ba, Papa? Imposible namang pumayag ka na magkaapo ng bastardo. Where's your mother? Oh my God! Oh my God! Tawag ito sa kabiyak at mabilis sa lumabas ng silid. Nakangiti lamang si Natty. Maya may dinig na niya ang tinig ng kanyang ina. Of course, he's going to marry my daughter. Hindi ako papayag na talikuran niya ang aking anak. I'll call Letty. Anito na ang tinutukoy ay ang ina ni Brandon na kamiyembro ng kanyang mama sa church organization. They're coming over. They were surprised but I think they're glad. Report ng kanyang ina pagkatapos kausapin sa telepono ang mga magulang ni Brandon. Nagpaluto ng masarap na hapunan ng kanyang mama. Mabilis sa pinapalitan ng mga bulaklak sa mga vase. Itinoon niya ang lahat na nasa poblano silang mag-anak upang kaagad ay maipatawag ang mga magulang ni Brandon. Tahimik naman si Brandon all through dinner habang ang kanilang mga magulang ay nagbibiruan na. Akalain mo nga naman, who would think? Wika ng ina ni Brandon. Mas matanda to kaysa sa kanyang mama, meron ng mga puting buhok at mataba. But the face was friendly at nakita niyang dito nakuha ni Brandon ng mga mata. Ang tindig naman at pangangatawan ay sa ama na kahit puti na ring lahat ng buhok ay matikas pa. Even our parents match, naisip niya. Ang pinoproblema lamang namin mag-asawa ay ang mga magulang ni Dory. Umaasa silang, sana pinaalam niyo kagad sa amin ang relasyon niyo. Wika ng ama ni Brandon dito. Huwag na wag mong problemahin yon, Alfonso. Ako na bahala makipag-usap sa kanila. Isasama ko si Father June. Wika naman ang ina ni Brandon. Panaka-naka isinulyapan siya ni Brandon at nagtatanong ang mga mata. It made her nervous, ngunit naririto na to at kailangan panindigan niya. She could feel his startment at alam niyang hindi madali para kay Brandon ang lahat. But it would be over soon. Malilimot at malilimot din ni Dory ang lalaki. Can we talk? Tanong sa kanya ni Brandon nang matapos silang kumain at nag-iipon-ipon ng kani-kanilang magulang. Sure, aniya. Pinagpapawisan ng malamig. Makukumbinsi ba niya si Brandon? Ngunit inayos na niya ang lahat at wala na siyang nakikitang problema kung hindi ang bagay na hindi naman talaga siya buntis. Isinama niya sa lanay si Brandon. Totoo bang buntis ka, Natty? Tanong nito nang mapag-isa sila.
His eyes were demanding the truth. Napatungo siya. I am. Dumukot siya sa bulsa ng pantalong suot. Here's the result. Inabot niya ang kapirasong papel kay Brandon at nakapaloob doon ang pregnancy test kit na kunwari ginamit sa kanya. Binasa ni Brandon na nakasulat sa papel at tinitigan ng plastic na nagsasaad na positibo ang test. I know it's hard for you, but don't blame it all on me. We both wanted it, Brandon. Yeah, right. Anito, pwede ko bang kausapin ng doktorang to? Tanong nito. Ikaw ang bahala. Nariyan ang address. Puntahan mo bukas kung gusto mo. Aniya sa himig na nagtatampo. Paano kung totoo ngang buntis siya at ganito ang reaksyon ni Brandon? I'm sorry Nati, gusto ko lamang makatsak. It's not easy. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Dory ang lahat ng to. At anong sasabihin ng mga to? He was a man in trouble? Brandon, everything will be alright. Kapag nakasala tayo, wala nang magtatanong. Hinawakan niya ang kamay nito at hindi niya gustong naghihirap si Brandon. Ngunit talong hindi niya gustong mawala ito sa kanya. I'm worried about her. Anito. I know. Kung papayag ka, gusto kong ako ang kumausap sa kanya. Are you crazy? Putol ni Brandon sa mungkahi niya. No, pareho kaming babae at magkakaintindihan kami. I'll talk to her. Kung kinakailangan lumuhod ako sa kanya para humingi ng tawad, gagawin ko. Wika niya at wala siyang balak na lumuhod kay Dory. Hindi to karapat-dapat. Sigurado ka? Tumango siya. Let me talk to her. I will make her understand at huwag mong isipin ng mga tao. Anyway, sabi nga ng mama mo, wala pa namang lumalabas na imbitasyon. Brandon's expression was grim. Malayo pa naman ang eleksyon at tsatsakin kung hindi maapektuhan ng lahat ng to ang kakandidatura mo, Brandon. Susuportahan ka ni Papa. Please don't worry about it. You're right, pero hindi ang kandidatura ko ang iniisip ko. Don't worry, kapag nakasala tayo, malilimot na ng mga tawan tungkol sa inyo ni Dory. Paniniyak niya dahil iyon talaga ang balak niya. Ang burahin sa isipan ng mga taong pangalan ni Dory na sa tubi na nakakabit sa pangalan ni Brandon. I hope you're right. Kinabukasan ay maaga siyang nagbihis. Slacks and sleeveless blouse. Her elegance was subdued but it was still there. Tinawagan niya si Dory. Anong kailangan mo? Tanong nito at napipiho niyang wala tong alam sa nangyayari. Gusto ko na makausap. Importante. Sa Basilica de San Antonio. Right wing, ngayon din. Maghihintay ako. Anya at pinatay ang telepono. Sa pagkakataong ito ay wala siyang tsoper at siya ang nagmamanehong mag-isa. After 10 minutes ay nasa patio na siya ng simbahan. Pinarada niya ang sasakyan sa gilid at pumasok sa loob. Pumesto siya sa ilalim ng imahe na nakapako sa krus. She dared not to look up to it. Wala siyang karapatang manalangin. She was about to break someone's heart. Lumapit siya at tirika ng mga kandila. Dumukot ng baril sa bulsa at naghulog sa kahon pagkatapos ay nagsindi ng isang kandila. For you, Dory. Maya-maya pa itinig niyang may papalapit na yabag. Hindi siya lumingon at hinintay niyang lumapit sa kanyang babae. Anong kailangan mo sa akin? Tanong ni Dory nang nasa tabi niya. I'm pregnant. Guess who's the father? Ani at mahinang tinig, ngunit ang dating kay Dory ay umieko at nakabibingi. Hindi totoo yan. Hindi niya magawang tingnan si Dory at ayaw niya makita ang sakit sa anyo nito. She stared at the lighted candle. May you find happiness, Dory? It's true. Alam na ni Brandon. Nasa amin silang mag-anak kagabi dahil pinatawag sila ni Papa. Pananagutan niya ang nasa sinapupunan ko. Wika niya. Hayop ka! Walang pakialam si Dory na nasa looban sila ng simbahan. Para dito ay si Lucifer mismo ang kaharap. Hindi ako papayag. Anong malay ko kung nagsasabi ka ng totoo o hindi? I'm telling the truth. Anya, dalangin huwag sana siyang tamaan ng kidlat. Para sa'yo. Inabot niya yun kay Dory. 200,000. Sobra-sobra yan para mabayaran mo lahat ng utang mo. Hindi ko kailangan ng salapi mo. Ang tinig ni Dory umieko sa buong simbahan at napalingon ng isang manang na nagro-rosaryo. Huwag mong tanggihan ang salaping yan, Dory. Hindi kita binabayaran. Nais lamang kitang tulungan. Gamitin mo. Kung gusto mo, mag-aral ka.
Sa mga kagaya mo ay maraming oportunidad ang naghihintay. Malayo pa ang mararating mo. Hindi ako papayag na makasal kayo ni Brandon. Hindi mo ako pwedeng tapatan ng salapi. Magkano ang binayad ng mga magulang mo kay Brandon? Don't be so melodramatic, Dory. This is not a movie and you're not Sharon Cuneta. You're not as helpless. Alam kong matapang ka at marami ka ring pangarap. Makatutulong ang perang to para maabot ang mga yun. Kapag pinagpilitan mo ang gusto mong panggugulo sa amin ni Brandon, mapapahiya ka, Dory. Nasa akin ang listahan ng mga utang mo. Sa palagay mo, matutuwa si Brandon na kung sakaling makakasal kayo, uulanin siya ng mga collectors? At hindi ganun kalaki ang sweldo ng isang konsehal, Dory. Hindi ka magbubuhay rin sa piling ni Brandon. Hindi siya konsehal habang panahon. Wika naman ni Dory. Napangiti naman si Natty. She was never wrong about her. Hindi siya ihahalal ng mga tao kung alam ng lahat na marami kang utang. Wala kang karapat pang himasukan ng buhay ko. Isang kandilang hawak-hawak ni Dory at halos madurog na yun sa pagkapisil nito. Accept the money, Dory. You need it and leave us alone. Aniya, wala ring mangyayari kung maghahabol ka dahil ako ang nagdadala ng anak niya sa aking sinapupunan. Face it, walang mangyayari kung gagawa ka pa ng iskandalo. Hindi nagsalita si Dory bago siya idinikit ang mitsa ng kandilang hawak sa sindi ng kanilang itinirik niya. Tandaan mong araw na to, Natty. Wika ni Dory. Katakatakang mas maalabang sindi ng kandila nito. Aalis ako pero babalik ako. Pagbalik ko, dala ko ang salaping to upang ibalik sa'yo. Sa araw na yon, babawiin ko ang inagaw mo. Anito habang itinitirik ang kandila. Hindi nakakikita ni Natty ang luha sa pisngi nito sapagkat titig na titig siya sa apoy ng kandila. Babalik ako, Natty. At ito ang tandaan mo. Ako ang mahal ni Brandon. Hindi ka magtatagumpay. Mananatili kang bigo. Dahil hindi ako mawawala sa pagitan niyo. Para sa iyo ang kandilang to. Kailangan mo lahat ng panalangin dahil impyerno ang naghihintay sa iyo sa piling ng lalaking walang pagmamahal sa iyo. Impyerno sa piling ng lalaking inagaw mo. Hawak nito ang sobrang naglalaman ng salapi at iniwan siya. Titig na titig siya sa kandilang sinindihan ni Dory. Hindi na mamalaya na basa ng luha ang kanyang pisngi. Lahat ng sinabi ni Dory ay nabaon sa isip niya and she was afraid. Hindi siya totoong buntis at paano kapag nalaman ni Brandon? Kamumuhian siya nito. Oh God, make him love me. Nagawa niya ang lahat ng to dahil sa pagmamahal at makakaya ba niya kung walang katagon iyon? Hindi na iwasang may mag-isip ng hindi maganda kay Brandon nang pumutok ang balitang siya ang pakakasalan nito at hindi ang katipang si Dory. Marami nagsasabing utak lamang daw ang pinairal ni Brandon sapagkat ano nga naman ang mapapala nito sa katulad ni Dory na ordinaryo lamang. Kahit hindi napapahalata ay alam ni Natty na naapektuhan ng lahat ng yon ang lalaki. Hindi masarap masabihan ng mukhang pera o di kaya manggagamit dahil daw sa ambisyon nitong maging mayor kaya si Natty de Alba ang pakakasalan. Kaya iniwan ng kawawang si Dory. Hindi niya alam kung ano nangyari kay Dory ayon kay Brandon. Nag-resign daw to sa opisinang pinapasukan at ayaw namang sabihin ng mga magulang kung nasaan. Hangad pa rin ni Brandon na makausap ang babae sapagkat nais itong humingi ng tawad. Lakas loob din itong humarap sa mga magulang ni Dory at humingi ng tawad. Sinuyo ang mga to hanggang ibinigay ng mga to ang basbasang pagpapatawad. All in all, everything was falling according to her plans. Hindi na muling inulit ni Brandon ang kagustuhang makausap ang obikay niyang taga Maynila. Ngunit kahit na ipagpilitan iyon ng lalaki ay nakahanda siya. Isang kaibigan niya ang may kapatid na obikay at matagalan niyang kinasabuhat. Ang pregnancy test result na nasa kaniya ay kinuha lamang sa klinik ng nasabing doktora. Hindi na siya makapaghintay na may mangyari ulit sa kanila ni Brandon para agad ay magbuntis na siya ng totoo. But he refused to make love to her. Ikakasal na raw naman sila, dun daw sila patutungo. Ngunit alam niyang hindi yun ang totoong dahilan. She could sense his desire for her. Ngunit pinipigil ito ang sarili because he was still guilty about Dory. Pakiramdam ni Natty, hindi matatahimik si Brandon hanggat hindi nakakahingi ng tawad kay Dory. At wala siyang balak na ipagkaloob iyon. Naglaho na tong parang bula.
At kadalasan ay naiisip ni Nati ang huling salita nito sa kanya. Mananatili itong nakapagitan sa kanila ni Brandon. Because of Brandon's guilt, ay hindi nito malilimot si Dory. Hanggang kailan sila guguluhin ang multo ni Dory? Oh, Nati. Niyakap siya ni Maria. Hindi niya gusto o pinalanong sabihin sa kaibigan ng lahat, ngunit wala siyang nagawa. Sapagkat nang lumabas siya ng kanyang opisina ay kakatuwa ang kanyang itsura. She was pale as a ghost, shaking at napansin siya ni Maria. I'm okay, really. Anya ngunit hindi niya alam na umiiyak na pala siya. Hinila siya ni Maria sa silid at iniupo siya sa kama. What is it, Nati? Tell me. Anito sa otorisadong tinig. Umiyak na isiniwalat niya sa kaibigan ang tungkol sa kanila ni Brandon at wala siyang iniwang detalye. You should have told me a long time ago. My God, sinasarili mo ang lahat. You could have died of heart attack. Wika nito nang yakapin siya. She felt relieved. It felt good to have a friend. Ngunit malaki pa rin ang problema niya. Anong gagawin ko, Maria? She's back. Dory's back. She said sobbing. Pero 5 years na kayong nagsasama ni Brandon. Imposible namang hindi kanya natutunang mahalin. Ewan ko. Noon sabi ko sa sarili ko sa sandaling magkaharap muli kami ni Dory. Hihingi ako ng tawad sa kanya. But now that it happened, I hate her still. I hate her. Shh, take it easy, Nati. Alon ni Maria. He hates me. My husband hates me and he found out I'm not pregnant. She was crying hard and being incoherent. Do you know how he found out? She asked at mapait ang ngiti sa mga labi habang basang-basa ng luha ang mga mata. Tell me, I'm listening. Awang-awa si Maria sa kaibigan. Nati may be a spoiled brat and a bitch most of the time. But she was the only friend she knew. At nagigilty pa si Maria sapagkat kahit gusto nitong dalawin sa poblana si Nati, laging nawawala ng panahon dahil sa trabaho. She could only imagine her friend's misery all these years. Ngunit alam nitong matapang si Nati at hindi susuko. Why? She managed to look great and fabulous. He wanted to make love to me. And I have my period. You should have seen his face. I thought he's gonna kill me. Patuloy siya sa pag-iyak. Hindi siya sinaktan ni Brandon ng gabing yon bagkus ay lumabas to ng silid. Kinabukasan ay hinakot ito ang lahat ng gamit at dinala sa kabilang silid. Brandon, I'm sorry. Anya sa kabiyak. Don't. He snapped at her. He refused to sleep with her the greater part of that year. Paano nabuo si Timmy? Tanong ni Maria trying to lighten her mood. She smiled bitterly. After the election, aniya, kahit halos hindi siya imbikan at kibuin ni Brandon kapag silang dalawa lamang ang magkasama, ginawa niya ang lahat upang tulungan to sa kampanya. Ginamit niya ang lahat ng nalalaman niya sa public relations. At syempre pa, sa mga pagtitipon at trallies ay lagi siyang nasa tabi nito. Nakangiti, nakikipagkamay sa lahat, praising her husband in public. Wala nakakahalata sa totoong nangyayari sa kanila. Landslide ng pagkapanalo ni Brandon. At alam niyang malaki ang kinalaman niya ron. The people loved her, adored her at tuluyan ng nalimot ang mga taga-poblana si Dory. Hindi na rin niya alam kung ano nangyari sa babae. Wala nagbabalita sa kanya tungkol dito. Nang ideklara ng Comelec ang pagkapanalo ni Brandon, ang unang reaksyon nito yakapin siya. He didn't say anything. He just took her to their room and made love to her. Nang sumunod na gabi ay tahimik itong pumasok sa kanilang silid at nahiga sa tabi niya. Noong una ay awkward ang pakiramdam nila at kapwa sila nangangapa nang sasabihin sa isa't isa. Si Brandon ang nakagawa ng paraan. Iminungkahi nito na pamunuan niya ang isang proyekto. And they talk about the project. They talk about anything but not everything. Kahit gusto niyang buksan ang paksa, hinggil sa panloloko niya rito ay alam niyang ayaw nang marinig pa yun ni Brandon. Kaya hinayaan na lamang niya to. Ang mahalaga ay nag-uusap sila. Ang mahalaga ay magkatabi silang matutulog. Ang mahalaga, they were again making love.